Tubako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni Lucas, kabanatang 23. Babasahin natin yung buong kabanata ng Luke chapter 23. Sabi sa verse 1, tumindig ang buong karamihan at dinala si Jesus sa harap ni Pilato. Nagsimula silang ipagsakdal siya na sinasabi, natagpuan namin ang taong ito na inililigaw ang aming bansa at pinagbabawalan kaming magbuwis kay Cesar at sinasabi na siya mismo ang Kristo, ang hari. At tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot siya at sinabi, ikaw ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Subalit sila'y lalong nagpipilit na sinasabi, ginugulo niya ang sambayanan at nagtuturo sa buong Judea, magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung ang taong iyon ay taga Galilea. At nang kanyang malaman na siya'y sakop ni Herodes, kanyang ipinadala siya kay Herodes na ng panahong iyon ay nasa Jerusalem din. Nang makita ni Herodes si Jesus, siya ay tuwang-tuwa sapagkat matagal na niyang nais na makita siya sapagkat nakabalita siya ng tungkol sa kanya. At siya'y umaasang makakita ng ilang himalang ginawa niya. Kaya't kanyang tinanong siya ng matagal, subalit si Jesus ay hindi sumagot ng anuman. Ang mga punong pari at ang mga eskriba ay nanatili at marahas siyang pinagbibintangan. At hinamak siya at nilibak ni Herodes at ng mga kawal na kasama niya, sinuotan siya ng maringal na damit at ibinalik kay Pilato. Nang araw ding iyon ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato sa isa't isa, sapagkat sila'y dating magkagalit. Tinipon ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno at ang mga taong bayan. At sinabi sa kanila, dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nag-uudyok na maghimagsik ang bayan. At narito, nang aking siyasatin siya sa harapan ninyo, hindi ko nakitang nagkasala ang taong ito ng alinman sa mga bagay na ibinibintang ninyo laban sa kanya. Maging si Herodes man, sapagkat kanyang ibinalik siya sa atin, at tingnan ninyo, wala siyang ginawang anumang nararapat sa kamatayan. Kaya't siya'y aking ipapahagupit at palalayain. Subalit silang lahat ay sama-samang sumigaw, alisin ang taong ito, palayain si Barabas para sa amin. Ito'y isang taong nabilanggol dahil sa isang paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay ng tao. Si Pilato'y muling nagsalita sa kanila sa kagustuhang palayain si Jesus. Subalit sila'y nagsigawan, ipako sa krus, ipako siya sa krus. Sa ikatlong pagkakataon ay kanyang sinabi sa kanila, bakit? Anong kasamaan ang ginawa ng taong ito? Wala akong nakitang anumang batayan para sa parusang kamatayan. Kaya't siya'y aking ipapahagupit at saka palalayain. Subalit pinipilit nilang hingin na ipinagsisigawan na siya'y ipako sa krus at nanaig ang kanilang mga tinig. At ipinasya ni Pilato na ipagkaloob ang kanilang hinihingi. Pinalaya niya ang taong kanilang hinihiling, ang taong ibinilanggo dahil sa paghihimagsik at sa pagpatay, subalit kanyang ibinigay si Jesus gaya ng nais nila. Habang kanilang dinadala siyang papalayo, inuli nila si Simon na taga Cirene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin kasunod ni Jesus. Siya'y sinundan ng napakaraming tao at ng mga babaeng nagdadalamhati at nagiiyakan para sa kanya. Subalit humarap sa kanila si Jesus at sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili
at ang inyong mga anak, sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyan na kailanman hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nagpasuso. At sila'y magpapasimulang magsalita sa mga bundok, bumagsak kayo sa amin, at sa mga burol, takpan ninyo kami. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Dinala rin upang patayin kasama niya ang dalawang kriminal. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, kanilang ipinako siya sa krus o sa Golgota kasama ng mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila ay nagpalabundutan upang paghatian ang kanyang damit. Nakatayong nanonood ang taong bayan, subalit tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo ng Diyos, ang pinili. Nililibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka. At sinasabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Meron ding nakasulat na pamagat sa itaas niya, ito ay ang hari ng mga Hudyo. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan. Tayo ay nahatulan ng matuwid, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Na magtatanghaling tapat na, nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Habang madilim ang araw, at napunit sa gitna ang tabing ng templo. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng senturyon ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, tunay na ito'y isang taong matuwid. At ang lahat ng mga taong nagkatipon upang makita ang panoorin, nang makita nila ang mga bagay na nangyari, ay umuwing dinadagukan ang kanilang mga dibdib. At ang lahat ng mga kakilala niya at ang mga babaeng sa kanya'y sumusunod buhat sa Galilea ay nakatayo sa malayo at nakita ang mga bagay na ito. Mayroong isang mabuti at matuwid na lalaking ang pangalan ay Jose, na bagaman kaanib ng sanggunian o ng Sanhedrin, ay hindi sang-ayon sa kanilang panukala at gawa. Siya'y mula sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo, at siya'y naghihintay sa kaharian ng Diyos. Ang taong ito ay lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At ito'y ibinaba niya, ibinalot ng isang telang lino, at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato, na dooy wala pang naililibing. Nooy araw ng paghahanda, at malapit na ang Sabath. Ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tinitingnan ang libingan kung paanong inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. At ng araw ng Sabath, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto ay nasa verse 26. Habang kanilang dinadala siyang papalayo, hinuli nila si Simon na taga Sirene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin kasunod ni Jesus. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang krus na ipinasan ng Panginoong Kristo ay sumisimbolo sa sumpa at kahatulan ng Roma. Ang bawat nagkakasala sa emperador ng Roma o sa hari ng Judea o sa gobernador kagaya ni Pilato ay hinahatulang mamatay.
At ang isa sa mga kahatulang ito na ginagawa nila ay ang pagpapako sa krus. Kaya nga sabi, ang sinumang nakabitin sa krus o sa punong kahoy ay sumpain. Sapagkat hindi lamang siya nagkasala sa kautusan ng imperyo ng Roma, kundi ang taong iyon na nakabitin sa krus o sa punong kahoy ay may sala rin at natagpo ang may sala ayon sa kautusan ng mga Hudyo. Kaya ang krus ay sumisimbolo sa napakabigat na pasanin na maaring pasanin ng isang nagkasala sa Roma at nagkasala sa kaugalian ng mga Hudyo. At makikita natin sa konteksto na nung nagkampi-kampihan ng mga Hudyo, lalo na ang mga punong pari ng mga Hudyo, sinasabi nila na sa verse 2, natagpuan namin ng taong ito na inililigaw ang aming bansa. Ang kanilang inihaharap ngayon ay ang kautusan ng mga Hudyo at kanilang inilalagay ito sa kamay ni Pilato at sinasabi nila kay Pilato, hatulan mo ang taong ito sapagkat siya ay nagkakasala sa aming bansa. Pag sinabing bansa, ito ay ayon sa tradisyon at doktrina ng mga Hudyo. Pero saan ba umiikot ang chapter 23? Ang sinasabi ng mga Hudyo, ng mga Saduceo, ng mga Pariseo, sila ang bumubuo sa Sanhedrin o sa konseho, sa kalipunan o sa lupon ng mga kalalakihan na nakita natin na si Jose na taga Arimatea ay isa sa kaanib ng sangguniang iyon, sabi sa verse 50. Isa sa kaanib ng Sanhedrin, kung saan ang mga Hudyo ay nililitis at sila ay nililitis ng mga Pariseo, ng mga Saduceo at ng mga pinuno at mga punong pari sa Jerusalem o sa Israel. Pero saan ba umiikot ang chapter 23 ng aklat ni Lucas? Ilang ulit na binanggit na ang taong si Kristo ay walang sala. Ang sabi sa verse 4 ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. And again, sinabi ulit ni Pilato, pagkatapos na iharap si Kristo kay Herodes at si Herodes ay wala namang nakitang anumang pagkakasala wala namang nakitang pagkakasala kay Jesus, kaya hindi siya pinatawan ng kamatayan at ibinalik ulit kay Pilato. Ito ang sabi ni Pilato sa verse 14 and 15, hindi ko nakitang nagkasala ang taong ito ng alinman sa mga bagay na ibinibintang ninyo laban sa kanya. Ibig sabihin, kung ano yung ibinibintang ninyo laban sa kanya ayon sa inyong kautusan, hindi ko siya nakitang nagkasala. Pero sa amin, nakautusan ng Roma at mga alituntunin ng Roma, malinaw na hindi siya nagkasala. At pagpapatuloy sa verse 15, maging si Herodes man, ito na ang kanyang argumento, sapagkat kanyang ibinalik siya sa atin at tingnan ninyo, wala siyang ginawang anumang nararapat na kamatayan. Si Pilato at si Herodes ay walang nakitang kamalian at walang nakitang kasalanan kay Jesus. At muli, dahil sa ang mga Hudyo ay mapilit at gusto nilang pakawalan ng isang kriminal, si Barabas. Si Barabas ay isang taksil sa bayan. Si Barabas ay isang mamamatay tao. At yung kanilang paratang kay Kristo ay yung mismong krimen na ginawa ni Barabas. Ang sabi nila si Kristo ay taksil. Ang sabi nila ayaw ni Kristo na ang mga Hudyo ay magbuwis kay Cesar. Yun mismo ang kasalanan ni Barabas. Si Barabas ay isang taksil sa bayan. At hindi lang yung isa siyang mamamatay tao. Pero ang gusto nilang pakawalan ay si Barabas. At ang sabi nila kay Kristo, kinakailangan na si Kristo, sabi sa verse 21, ay maipako sa krus. Dahil alam ng mga Hudyo kung anong ibig sabihin ng krus. Kapag ikaw ay pinako sa krus, ikaw ay natagpo ang may sala, ikaw ay may kasalanan, ikaw ay marumi, ikaw ay ayon sa kautusan ng mga Hudyo, ikaw ay natagpo ang nagkasala sa bawat artikulo ng kautusan. Kautosang sibil at kautosang moral. Sa pangatlong pagkakataon, ang sabi ni Pilato sa verse 22, bakit anong kasamaan ang ginawa ng taong ito? Pinagdidiinan niya na walang ginawang masama ang taong ito kasi nga
sa verse 20, ang kagustuhan ni Pilato ay pakawalan si Jesus. Dahil ayaw niyang mabahira ng kanyang kamay na papatay siya ng isang inosenteng tao. Ayaw niyang mabahira ng kanyang kamay. Isa siyang mabuting gobernador ng Jerusalem. Wala akong nakitang anumang batayan para para sa parusang kamatayan, kaya't siya'y aking ipapahagupit at saka palalayain. At dahil ayaw makinig ng mga Hudyo at ang gusto talaga nila ay pakawalan si Barabas at si Jesus ay kailangan maipako sa krus, nakikita ninyo ang gigil ng mga Hudyo? Nakikita ninyo kung anong gigil nila kay Kristo? Alam niyo bakit ganito ang galit ng mga Hudyo? Dahil ipinapangaral ni Kristo na siya ay Diyos katulad ng Ama. Mas lalo lang nagiging malinaw sa mga doktrina at pangangaral ni Jesucristo na walang magagawa ang tao sa kaligtasan. Mas lalo lang pinapakita ni Kristo na ang kaligtasan ay solong gawa lamang ng Diyos at galit na galit ang mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, ang gusto nila, ang katuwiran nila ay nasa kautusan, nasa pagsunod sa Panginoon. Galit na galit ang mga Hudyo, kaya sabi nila, pakawalan mo si Barabas, ipako mo sa krus si Kristo. At dahil sa wala nang magagawa si Pilato, pinaubayan niya na si Kristo sa kamay ng mga Hudyo, sapagkat wala siyang nakitang anumang kasalanan ayon sa kautusan at panukala ng Roma, wala siyang nakitang anumang kasalanan kay Jesus. Ngayon, kung ayon sa kautusan ng mga Hudyo, pinabayaan niya ng mga Hudyo kung anong gusto nilang gawin kay Jesus. At again, sa verse 41, ito naman yung confession ng isa sa mga kriminal na kasama ni Jesus na ipinako sa Golgotha o sa bungo. Ang sabi ng isang magnanakaw o ng isang kriminal doon sa isang kriminal na kumukutya kay Jesus, ang sabi niya sa verse 41, tayo ay nahatulan ng matuwid. Napakagandang confession nito. Pakinggan ninyo. Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. And again, sa verse 47, nung nagdilim ng 3 oras mula tanghaling tapat hanggang 3 ng hapon, nagdilim sa lugar na iyon at nakita ng senturyon ng mga himalang nangyari sa panahon sa oras na iyon. Ano sabi niya sa verse 47? Yung senturyon, sinabi niya, tunay na ito'y isang taong matuwid. Doon umiikot yung chapter 23. Pinatutunayan ng chapter 23 na bagamat si Kristo ay nahatulan ng sanlibutan sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa, bagamat sa harapan ni Pilato, Herodes, mga Pariseo, Saduceo at mga Hudyo, siya ay nagkasala, ngunit malinaw ang sinasabi ng marami na siya ay walang kasalanan. Kahit mismong ang masamang si Herodes at si Pilato, walang nakitang masama kay Kristo. Walang nakitang kasalanan kay Kristo. At sinadya ito ng Panginoon upang sabihin na kung paanong si Kristo ay hinatulan at natagpuang walang sala, ganoon din tayo. Para tayo ay hindi na kailanman hahatulan ng Panginoon. Si Kristo na ang hinatulan para sa atin. Ang sabi, napakaganda nung sinabi nung kriminal kasama ni Kristo sa Golgotha. Tayo ay nahatulan ng matuwid. Narapat sa atin ang pansamantala at walang hanggang kamatayan. Sapagkat tinatanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Ngunit ang taong ito ay walang kasalanan. Si Kristo ay walang kasalanan. Pero alang-alang sa iyo, Kristo ay hinatulan na may sala. Hindi lamang ni Herodes, hindi lamang ni Pilato, hindi lamang ng mga Hudyo, hindi lamang ng mga kawal ng Roma. Hinatulan siyang may sala ng Diyos mismo. Kaya nangyayari ang lahat ng mga paghihirap na ito sa ating Panginoong Kristo, sapagkat natagpuan siya ng Diyos mismo na may sala at nararapat sa kamatayang pisikal at kamatayang walang hanggan. At dahil yun sa iyong kasalanan.
Yun yung pinaka-puso ng chapter 23. At merong magandang eksena at tagpo sa chapter 23, yung ating teksto nga. Merong isang tao na hindi natin lubos kilala, si Simon. Sa Matthew chapter 27 verse 32, ang sabi, sa paglabas nila ay kanilang nasa lubong isang taong taga Cirene. Ang Cirene ay bahaging ng Libya, na Simon ang pangalan. Pinilit nila ang taong ito na pasanin ang krus ni Jesus. Ang alam lang natin patungkol kay Simon, siya ay taga Cirene. Pero sa Mark 15 verse 21, binanggit na siyang ang tatay nina Alejandro, o nila Alejandro, at ni Rufo o ni Rufus sa Ingles. Siya ay isang magbubukid, yun ang sabi sa ating teksto. At sabi sa atin, habang kanilang dinadala siyang papalayo, si Kristo, sabi sa verse 26, hinuli nila si Simon na taga Cirene na nanggaling sa bukid. Siya ay magbubukid. Pagod sa trabaho, sa maghabang trabaho, anong sinabi? Ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin kasunod ni Jesus. Sa Matthew chapter 27 verse 32, sinabi na pinilit siyang pasanin yung krus, yung bigat ng pinapasan ni Kristo. Ang tema natin sa umagang ito, ipinasan nila ang krus kay Simon. Una, titingnan natin ang kawalang katarungan nito. Pangalawa, ang kahulugan nito. Anong kahulugan? Yung significance ng pangyayaring ito. At pangatlo, titingnan natin yung pagkutya kay Hesukristo. Merong ginagawa ang mga sundalo o mga kawal sa panahong ito. Merong ginagawa ang mga kawal sa oras na ito nung kanilang pinapasan kay Simon yung krus ni Kristo. Ang tema natin, ipinasan nila ang krus kay Simon. Una, ang kawalang katarungan nito. Ang kahulugan nito, ang pagkutya kay Hesukristo. Kagagaling lang ni Simon sa bukid. Pagod sa trabaho, ang kanyang mga kamay, marahil ay punong-puno ng pawis, kalyo, hindi pa siya nakapagpapalit ng damit, hindi pa siya nakakaligo. Siya ay pumunta na agad doon sa kung nasaan naroon ang kahihiyan ng Panginoong Kristo, kung saan naroon ang maraming madla at pinapanood ang Panginoong Kristo habang siya ay naghihirap, pinapasan, at habang sila ay hinahatulan ng Panginoong Kristo, sumisigaw ng kamatayan, sumisigaw na ipako ang Panginoong Kristo sa krus. Simon ay galing sa bukid at naroon lamang siya, at sabi sa chapter 15 verse 21 ng Mark, siya ay naparaan lamang. Siya ay nagdaraan lamang sa lugar na iyon kung saan si Kristo ay pasan-pasan niya ang krus. At yung mga anak ni Simon na taga Cirene, sila Alejandro at Rufo, marahil sila yung tinutukoy sa Acts 19:33 at sa Romans 16 verse 13. Sila Alejandro at sila Rufo ay mga kilalang mga Kristiyano at tagasunod ni Kristo sa bagong tipan. Sila ay mga magigiting na mananampalataya. Kagaya ng kanilang ama na si Simon, sila ay mananampalataya rin ng Panginoong Kristo. Sila ay bunga ng naging kamatayan ng Panginoong Kristo. Nagbunga ang kamatayan ng Panginoong Kristo at lumikha ito ng maraming mga mananampalataya, hindi mabilang na mga mananampalataya sa loob ng Israel at sa mga bayan ng mga hintil kabilang tayo. Si Simon ay isang mananampalataya rin. At nung siya ay galing sa bukid para pagmasdan kung anong nangyayari at yung paghihirap ng Panginoong Kristo, nakita siya ng mga kawal. Habang siya ay nagdaraan, nakita siya ng mga kawal. At nakita ng mga kawal na si Jesus ay nanghihina na at tila hindi niya nakakayanin yung daladala niyang krus. Hapong-hapo na ang Panginoong Kristo, katirikan ng araw, daladala yung napakabigat na krus.
hindi mo lubos maisip kung gaano kabigat yung krus na daladala ng Panginoong Kristo. Sapagkat yun ay sumisimbolo sa napakabigat na iniatang sa kanya ng Panginoon, hindi lamang sa gawain, kundi yung napakabigat na kasalanan ng kanyang bayan, na sadyang pinalakas ng Panginoon ng kanyang balikat, upang yung krus ng kanyang bayan, yung kamatayan na para sa kanyang bayan, yung kahatulan na para sa kanyang bayan, yung impyerno na para sa kanyang bayan, ay kanyang mapasan, mailagay sa kanyang balikat, at ito nga ang naging ebanghelyo at kaligtasan para sa atin. Nakita ng mga kawal na tila hindi nakakayanin ni Jesus. Anong ginawa nila? Hinuli nila si Simon. Yun ang sabi sa verse 26. Habang kanilang dinadala siyang papalayo, si Kristo, hinuli nila si Simon na taga Sirene. Sa orihinal ang ibig sabihin ng hinuli, inakbayan, hinawakan sa bisig para hindi makawala. Hinuli nila si Simon. Ang salitang hinuli ay nangangahulugan ng pagpapanagot sa isang tao dahil sa kasalanang kanyang ginawa. Kaya nga napakahigpit ng hawak ng mga kawal kay Simon. Dahil ang gagawin ng mga kawal, ipapanagot kay Simon yung kasalanang hindi niya ginawa. Ipapanagot kay Simon at sasabihin na siya ay kriminal, kaya siya hinuli. Si Jesus ay nahatulang mamatay dahil sa kasalanang hindi naman niya nagginawa. O dahil sa kasalanang hindi namang malinaw kung saan siya nagkasala. Si Jesus ay hinatulan sa hindi malinaw na ebidensya at kahatulan. Kahit si Pilato hindi alam kung anong ipapataw sa kanya. Kahit si Herodes ay hindi alam kung anong ipapataw sa kanya. Dahil si Kristo ay wala naman talagang sala. Pero hinatulan ng Panginoon. Hinatulan siyang mamatay. Dahil sa kasalanan hindi naman niyang ginawa. Ngunit sa paningin ng mga Romano at mga Hudyo, si Jesus ay may sala. Siya ay guilty. Ngayon si Simon ay dapat ding hulihin sapagkat siya rin ay may sala bagamat hindi naman siya dumaan sa paglilitis. Kinuha nila si Simon, hinuli nila si Simon, yun ang ibig sabihin, siya ay natagpuan na may sala si Simon, pero hindi siya dumaan sa paglilitis. Hindi siya iniharap kay Herodes, kay Pilato, sa Sanhedrin, hindi siya idinarap doon. Agad siyang hinuli at sabi, pasanin mo ang krus. Hindi na kinakailangan ng paglilitis para kay Simon, sapagkat ang nananaig lagi ay yung kagustuhan ng mga masasama. Ang sabi dito sa verse 23, subalit pinipilit nilang hingi na ipinagsisigawan na siya'y ipako sa krus, si Kristo, at nanaig ang kanilang mga tinig. Laging nananaig ang masama sa kahatulan. Laging yung kagustuhan ng masama ang nasusunod sa katarungan. Hindi na nakapagtataka na pati si Simon ay hinatulan bagaman sa parusang pagpasandin ng krus ni Kristo. Hindi na nakapagtataka na kagaya ni Kristo siya ay hinatulan at kagaya ni Kristo hinatulan din siya na pasanin ang krus. Galing sa bukid, hinuli, hinawakang mahigpit. Sabi, pasanin mo ang krus. Ang paghuling ito kay Simon ang sumasalamin sa uri ng kahariang kayang gawin ng sanlibutan. Ito lang ang kayang gawin ng sanlibutan. Gumawa ng isang kaharian na punong-puno ng kawalan ng katarungan. Walang patid sa paggawa ng pagsalangsang sa kautusan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, pag-alipusta sa mga mahihirap, pag-alipusta sa mga nanunungkulan, pagtanggap ng mga suhol. Ito lang ang kayang gawin ng sanlibutan. Laging panigan kung sino ang may salapi. Laging hatulan ang mga walang sala. Yun ang kaya ng sanlibutan. Yun lang ang kayang gawin ng masasama.
At ang paghuling ito kay Simon ang sumasalamin sa uri ng kahariang kayang gawin ng sanlibutan. Ipinakita dito na ang sanlibutan ay nabubuhay sa walang katarungan. Walang pakialam ang sanlibutan sa kautusan ng Panginoon. Walang pakialam ang sanlibutan kung ang kanilang nasasakupan ay walang kinakain. Walang pakialam ang sanlibutan kung ang kanilang sinasakupan ay maubos ang populasyon dahil sa mga digmaan, bumagsak ang kanilang ekonomiya, o maikulong ang mga walang sala, basta mapagtakpan lang ang kasalanan ng kanilang kinikilingan. Walang pakialam ang sanlibutan. Kahit sila mismo ng mga masasama ay nagkakagatan sa isa't isa. Lalo tigit, galit na galit ang sanlibutan sa iglesia. Kaya nilang ibagsak ang buong kaya nilang ibagsak ang buong kawalan ng katarungan sa buong iglesia, parang iglesia ay hatulang mamatay. Kaya nilang gawin yun. Kung kaya nilang gawin yun sa kanilang mga kauri ng mga hindi mananampalataya at mga masasama, lalo higit kaya nilang gawin yun sa iglesia. Kaya tayo ay sinasabihan ng Ebanghelyo na huwag makipagkaibigan ng sanlibutan, sapagkat ang sanlibutan ay laging merong pagnanais na hatulan lagi ang iglesia, ang mga mananampalataya. Ngunit ito din ang sanlibutang may lakas loob, yung sanlibutan na hindi kinakilala ang katarungan, ang katuwiran ng Panginoon. Ito rin ang sanlibutan na merong lakas ng loob na hinahatulan si Kristo sa kasalanang alam nilang ginawa ni Barabas. Ang sanlibutang ito ang humatol sa Panginoong Kristo sa kasalanang alam nila na si Barabas lang ang gumawa. Pinili nila si Barabas na karapat-dapat sa kasalanang kanilang ipinaparatang sa Panginoong Kristo. Alam nila na si Barabas ay kinakailangang mamatay, pero mas pinili nila si Barabas na palayain at si Kristo ang sinabi nila na ipako sa krus. Ito ang sanlibutan na humatol sa Panginoong Kristo. Ito ang sanlibutan na hatol din sa iyo, kagaya ng ginawa nila kay Jesus. Ito yung sanlibutan na hindi magkakamali na kapag nakita nila ang mga Kristiyano at ang iglesia, hahatulan nila ang mga Kristiyano, hahatulan nila ang buong iglesia. Walang anumang mabuti ang sanlibutan para sa atin. Huwag mong lolokohin ang sarili mo na ang sanlibutan ay minamahal ka. Bagamat ibinibigay ng sanlibutan ang kagustuhan natin, ngunit ang sanlibutan ay meron lamang layunin na pakainin at palakihin ng palakihin ang ating lumang pagkatao. Para ang lumang pagkataong ito ay mas lalong manaig ng manaig at tatalikod tayo sa Panginoon. Wala silang ibang pakay kundi patayin ng iglesia. Wala silang ibang pakay kundi tumalikod ang marami sa iglesia. Mag-withdraw ng membership ang marami. Hanggang sa iglesia ay matapos, ang iglesia ay mawala, madissolve. Wala silang pakay kundi guluhin ang katahimikan ng iglesia. Gagawin nila ang lahat ng issue sa loob ng iglesia para lang ang iglesia ay umikot sa kanila, at kapag ang iglesia ay umiikot na sa kanila, kaya na nilang gawin ang gusto nilang gawin sa loob ng church. Hindi lang sila nasa labas ng church, kundi nasa loob sila ng church. Yan ang kayang gawin lamang ng sanlibutan, pagkat ang sanlibutan ay laging laban sa iglesia. Yun ang sanlibutan na humatol sa Panginoon, at yun din ang sanlibutan na hahatol sa iyo hanggang sa mamatay ka, hanggang sa pagdating ng Panginoong Kristo. Kung ayon sa batas ng mga Romano, si Simon ay walang kasalanan, si Simon na taga Cirene, hinatulan pa rin siya kagaya ni Jesus. Dinakip, pinapasan sa kanya ang krus. Pinilit siyang pasanin ang krus ni Kristo. Pinilit siyang pasanin ang parusang nararapat sa isang kriminal. Kinaladkad siya sa kahihiyan kasama ni Kristo, kagaya ng isang kriminal. Kinaladkad ang kanyang pangalan at binigyan siya ng isang kahiyahiyang sitwasyon. Papasanin niya
yung krus na para lamang sa isang kriminal. Si Simon ngayon ay kilala ng kriminal sa mata ng maraming saksi. Hindi na siya kilala bilang Simon na taga Cirene. Siya ay kilala na bilang isang Simon na kriminal sa mata ng maraming saksi. Dapat bang gawin ng mga kawal na huliin si Simon at ipapasan sa kanya ang krus ni Kristo? Dapat bang gawin ito ng mga kawal? Oo. Kasi mamamatay na si Kristo sa daan. Hapong-hapo na ang Panginoong Kristo, hindi na kinakain ng kanyang katawan. Habang pinapasan niya ang krus, hinahagupit pa ang Panginoong Kristo. At hindi lamang siya hinahagupit ng latigo. Siya ay hinahagupit ng isang instrumento na merong ngipin at napakabigat na bakal. Hinahagupit at sumasama sa bakal na yun ang kanyang laman habang siya ay hinahagupit. Mamatay na ang Panginoon dahil sa kanyang pinagdaraan ng sakit sa katawan. At bagbag ang kanyang damdamin sa matinding kalungkutan at bigat na kanyang dinadala. Ayon sa kanyang katawan, ayon sa kanyang pagsasakatawang tao, malapit nang bumigay ang kanyang lakas at mamamatay na ang Panginoon. At para sa mga kawal, mapuputol na ang kanilang kasiyahan. Kasi pag namatay agad ang Panginoon, mapuputol ang kanilang pagkukutya sa Panginoong Kristo, mapuputol na ang kanilang kasiyahan, di na nila magagawang mapalabunutan ang damit ng Panginoong Kristo, di na nila magagawa ang gusto nilang gawin sa Panginoon, hindi na nila mahawakan ang kanyang kamay, hihilayin ang kanyang kamay, at papakuin ang kanyang kamay, at ang kanyang paa ang kanilang papakuin, hindi na nila maisusuot yung koronang tinik. Mapuputol yung kasiyahan ng mga kawal. At para sa mga kawal, hindi pwedeng maputol ang kanilang kasiyahan. Ang sanlibutan ay hindi makukontento sa kanilang kasiyahan habang nakikita nila si Kristo na nagdurusa kasama ng kanyang iglesia. Hindi mabubusog ang sanlibutan. Ang sanlibutan ay laging gutom para sa dugo ng mga mananampalataya. Kung sila ay laging uhaw sa dugo ng Panginoong Kristo, sila ay gutom na gutom para sa dugo ng mga mananampalataya. Gusto nilang hinahatulan ng mga mananampalataya. Ngunit, hindi natin maitatanggi na andun si Simon sa takdang oras at sa takdang panahon. Hindi pa kasi kalooban ng Diyos na si Jesus ay mamatay sa daan. Kailangan niya pang maipako at matupad ang lahat ng propesiya patungkol sa kanyang kamatayan. Sa ganitong paraan kasi ay masisiyahan ng Diyos. Sapagkat siya lamang ang tunay na makatarungan. Sa lahat ng eksenang ito at sa lahat ng tagpong ito, ang Diyos lamang ang makatarungan sa lahat. Hindi ang Sanhedrin, hindi si Herodes, hindi si Pilato, hindi ang mga Hudyo. Siya lamang ang makatarungan. Ang Diyos lamang ang may tunay na katarungan sa lahat at pinapatupad niya ang kanyang katarungan. Kinakailangan na si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo sa Golgota. Kailangan siya ay maibitin bilang kasumpa-sumpang bagay. Kailangan siya maibitin sa punong kahoy. Sila Herodes at Pilato ay mga nasa kamay lamang ng Diyos upang kanyang bigyang kasiyahan ang hinihingi ng kanyang katarungan. Hindi sa daan mamamatay si Kristo. Sa krus mamamatay si Kristo. Kaya andun si Simon upang makibahagi sa krus ng Panginoong Jesucristo. Ngunit huwag mo isipin na si Simon ay kapantay ng Panginoong Jesucristo na para bang kailangan ng Diyos si Simon para sa gawain ito. Alalahanin mo na si Simon ay sapilitang pinasan sa kanya ang krus. Sapilitan itong ginawa ng mga kawal kay Simon. Labag sa kalooban ni Simon na pasanin ang krus na ito. Bukod sa ito ay nakakahiya, napakahirap na gawin. Ang pagpasan sa krus na ito, napakabigat ng krus na ito. Sapagkat alam niya ang pagpasan sa krus ay kahatulan at isang kasumpa-sumpang bagay. Sa kanilang dalawa ni Kristo na pumapasan ng krus, si Simon ay nasa kabilang bahagi at si
Si Kristo ay nasa kabilang bahagi, nasa unahan si Kristo, pinapasan nila ang krus, sabay silang pumapasan. Sa dalawang ito, si Kristo at si Simon, si Kristo lamang ang may kusang loob na pumapasan ng krus ng Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang may kusang loob na tinatanggap ang kahatulan na hindi naman dapat sa Kanya. Ang totoo, hindi ito patungkol lang sa pagpasan ng krus. Hindi ito patungkol sa pagpasan. Patungkol ito sa pagpasan ng kasalanan ng bayan ng Diyos na kinakailangang dalhin ni Kristo. Hindi ito patungkol sa pagpasan sa krus. Yung krus ay napakaliit na picture lamang ng bigat na iniatang ng Diyos kay Kristo alang-alang sa iyo. Hindi si Simon ang may dala ng ating mga kasalanan, hindi si Simon ang nagdadala ng ating sala at kasalanan. Siya ay instrumento lamang ayon sa laman upang maibsan kahit papaano ang bigat ng krus na pasan-pasan ni Kristo ayon sa laman. Pero magandang larawan ito, mga minamahal, para sa atin, na tayo ay ginawang mga kabahagi ng krus ni Kristo. Walang maraming krus. Isa lang ang krus. Yung krus ni Kristo. At ang ibig sabihin nito ay ang kanyang paghihirap at kamatayan. Ang paghihirap na ito at kamatayan ay ginawa tayong kabahagi ng Panginoong Kristo. Walang maraming krus. Isa lang ang krus. At hindi lamang ito patungkol sa kawalan ng katarungan ng mga humatol kay Jesus at maging kay Simon. Tukol din ito sa patuloy na pangungutya ng sanlibutan sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang iglesia. Ang ipinapangaral ng marami ay mahina si Kristo. Walang lakas ang Panginoon. Kailangan niya ng tulong ng mga mananampalataya. Ito ang pilit na ipinapakain lagi ng mga bulaang mangangaral sa maraming iglesia ngayon, na ikaw na mananampalataya ay may kakayanang tulungan ng Panginoon sa gawain ng pagliligtas. Hindi mo kinakailangan mamatay katulad ng Panginoong Kristo. Pero kahit papaano ay meron ka daw maiaambag sa paghihirap ng Panginoon. Meron kang magagawa para sa kaligtasan, meron kang magagawa para sa pagpapala ng Panginoon. Kasi bakit? Ang Panginoon ay mahina. Yun ang pangungutya ng sanlibutan. Yun ang pangungutya ng maraming mangangaral ngayon, kahit sa maraming Reformed Church ngayon. Sa pilitang pinagtatrabaho ang mga mananampalataya. Kanilang sinisikap na alisin ng mga mananampalataya mula sa kalayaang kanilang natamo kay Kristo. Ang meron tayo ngayon ay ang kalayaan ng Panginoong Kristo. At sinisikap ng marami na mula sa kalayaang iyon na binili ng Panginoon para sa atin, iniaalis tayo ng mga mangangaral at mga iglesia mula sa kalayaang iyon. At sinasabi sa atin mga maraming mangangaral, magsikap ka, pasanin mo ang krus, dahil nakikita mo ang Panginoon ay mahina, hindi kanya kayang pagpalain kung hindi ka mananalangin. Hindi kanya kayang iligtas kung hindi ka sasampalataya. Hindi kanya kayang patawarin sa mga kasalanan mo kung hindi ka magsisisi. Mahina ang Panginoon para sa kanila. Kanilang sinisikap na alisin tayo sa ating kalayaan. Sa pilitang pinapasa ng bigat ng krus sa mga nanghihina, kagaya ni Simon, siya ay nanghihina, bagbag na maraming suliranin, siya ay galing sa bukid, bagbag ng maraming tukso, pinapapasan ng mga mangangaral at ng maraming iglesia ang bigat ng krus sa mga nanghihina. Para lang maipamukha sa kanila na tayong mga mananampalataya ay mayroong pang ibubuga kahit galing tayo sa bukid. Kahit wala na tayong lakas, meron pa rin tayong maibubuga. Hinuli tayo, pasanin mo ang krus ni Kristo. Sa maraming pagsubok at tukso, sinasabi ng iba na magagawa nating pasanin ang krus ni Kristo bilang ambag para makamit natin ang mga pagpapala ng kaligtasan.
Huwag kayong papayag, mga minamahal, na pasanin ang krus ni Kristo para sa gantimpala o pagpapala. Huwag kayong papayag at huwag ninyong papakinggan ang ganong pangangaral. Hindi sinabi ni Kristo na pasanin ninyo ang inyong mga krus para sa gantimpala, para makamit mo ang pagpapala. Ang pagpasan sa krus ni Kristo ay isang pribilehiyo, mga minamahal. Hindi isang kabigatan o isa na namang gawain na dapat mong gawin sa harapan ng Panginoon. Tayo ay nasa kapahingahan na. Ang Diyos na nagligtas sa atin ay Panginoon ng Sabat, Panginoon ng kapahingahan. Na kahit yung pagpasan mo sa krus ay naroon sa loob ng kapahingahan kung saan binigyan ka ng lahat ng pagpapala at pribilehiyo para makapasok sa kapahingang iyon. At sabi ng Panginoon, sa loob ng kapahingang iyan, pasanin mo ang krus ni Kristo bilang pribilehiyo at hindi bilang kabigatan. Ang pakikibahagi sa pagdurusa, yun ang ibig sabihin ng krus, at kamatayan ni Kristo ay isang bagay na kaloob ng Diyos sa atin. Kaya ka may bahagi sa pagpasan ng krus ni Kristo, sapagkat ang krus na iyong pinasan ay tapos ng pasanin ng Panginoon. Bago mo papasanin yan, napasan na iyan ng Panginoong Kristo at gumaan yan nung napunta sa iyo. Dahil lahat na ng bigat pinasan na ng Panginoon. Yan ang sabi niya, halikayo sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Kasi siya lahat pumasan ng lahat ng bigat ng pamatok. Siya ang lahat ng pumasan ng lahat ng bigat ng krus para sa iyo. Binibigyan ka lang ng pribilehiyo na makibahagi sa kanyang kamatayan at pagdurusa. Siya ang pumasan ng bigat ng krus hanggang Golgota. Kaya ang krus ngayon para sa iyo ay hindi isang kabigatan o sumpa na dapat mong pasanin, kundi isang pagpapala. Sapagkat ang umani ng pagdurusa at kahihiyan dahil sa krus ni Kristo ay isang pagpapala. Kung tayo may kutsain, patayin, hatulan, dahil sa krus ni Kristo, isa itong pagpapala para sa atin. Ito kasi ang patunay na ikaw at si Kristo ay iisa. Ikaw ay nakikibahagi sa Kanya sa lahat ng bagay upang ipaunawa sa iyo na ang tanging katuwiran ay ang krus lamang ni Kristo. Hindi yung pagpasan mo, hindi yung pakikibahagi mo sa krus ni Kristo. Ang katuwiran natin ay naroon sa krus na ipinapangaral sa iyo linggo-linggo. Wala sa activity of faith. Wala sa mga good works. Wala sa mga pagpapasalamat mo sa Panginoon. Naroon lamang sa krus na pinasan ng Panginoon alang-alang sa iyo. Binibigyan ka lamang ng pribilehiyo sa pagpapala na makibahagi sa krus na iyon. Pagkat sa maraming pagkakataon, alam mong bigo kang pasanin ang krus mo araw-araw. Na ang pagpasan sa krus na ito ay pinapaunawa sa iyo ng Panginoon na ang krus lamang ni Kristo, ang kanyang kamatayan, ang tangi mong katuwiran. Dahil sa araw-araw, yung obligasyon mo, yung pananagutan mo na pasanin ang krus ni Kristo, alam mo na lagi kang bigo sa araw-araw. Lagi kang merong kapintasan sa pagpasan sa krus ni Kristo. Ngayon, kung ang pagbabasihan ng Panginoon ay ang pagpasan mo sa krus, yung pagpapasalamat, yung pagsunod mo sa Panginoon, yung pagdurusa mo dahil sa krus ni Kristo, kung yun ang pagbabasihan ng Panginoon, alam mo, mga minamahal, walang pag-asa para sa iyo. Kung ang pagbabatayan ng Diyos ay yung ginagawa mong pagpasan sa krus kagaya ni Simon. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang krus na ito ay solong gawa lamang ng Diyos at sadyang inilaan lamang ng Panginoon para kay Jesucristo upang tayo ay magkaroon ng katiyakan na tayo ay pinawalang sala na ng Panginoon
at tayo ay binanal na ng Panginoon at lahat ng kaligtasan ay nauukol na para sa atin alang-alang kay Kristo na siyang nagdusa, namatay, alang-alang sa iyo na ating inaalala sa araw na ito. Bagamat ang sanlibutan ay nagdiriwang ng pagdurusa at kamatayan ng Panginoon, ngunit hindi nila nauunawaan ang ebanghelyo ng Panginoon. At isang pagpapala para sa ating ng ebanghelyong ito ng Panginoong Kristo ang naging saligan at katatagan ng ating pananampalataya. At binigyan tayo ng katiyakan na tayo ay laging may bahagi sa pagdurusa, kamatayan ng Panginoong Kristo. Amen. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito na ikaw ay nangusap muli sa amin sa pamagitan ng napakalakas na tinig ng pangangaral ng Panginoong Kristo. Isang tinig na nakikilala ng aming kaluluwa alang-alang sa pagkilos ng Espiritu. Dalangin namin, O Diyos, na abutin mo ang pangangailangan ng aming mga kapatid sa Bulacan. At gayon din sa Laguna. Pagpalain niyo sila ng inyong pangangaral at nawa, inyo po silang ingatan sa mga darating pang mga araw ng kanilang buhay habang pasan-pasan nila ang krus ng Panginoong Kristo. Lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.